Marshall Peak, Kabanata 5673. Pagtakas ng mga territory lords sa Grand Restriction. Mayroon talagang isang clansman na nakakalusot mula sa Primodile Heaven Source Grand Restriction. Ang puso ni Mona Ye ay napuno ng sandamakmak na pag-iisip habang siya ay masayang bumulalas. Ito ay tunay na isang masayang okasyon. Saglit na huminto, nagtanong siya. Sir, mayroon bang mga royal lords sa mga clansmen na lumabas? Umiling si Mo Yu. Dapat maging malinaw ka sa sitwasyon sa loob ng Primodile Heaven Source Grand Restriction. Sa ngayon, mayroong isang human race master na humahawak sa kuta, at ang mga angkan sa loob ay gumugol ng libu-libong taon sa paghahanap ng isang depekto. Kung ang Royal Lord ay lumabas at magdulot ng labis na kaguluhan, malamang na matuklasan siya ng human race master na iyon, kaya ang mga lumabas ay pawang mga innate territory lords. Naunawaan ni Mona Ye na natural na hindi nila mailantad ang katotohanan na sila ay palihim na tumakas sa Primodile Heaven Source Grand Restriction. Kung hindi man, kung gagawin sa kanila ng Human Race Master na nagbabantay sa Grand Restriction, ang lahat ng kanilang pagsisikap ay magiging walang kabuluhan. Bagamat ang Black Ink Clan ay mayroon na ngayong maraming mga masters, ang kanilang bilang ng mga innate territory lords ay malayo sa kung ano ito sa nakaraan. Pagkatapos ng maraming taon ng pakikipaglaban, hindi mabilang na makapangyarihang innate territory lords ang namatay sa larangan ng digmaan, at ang bilang ng innate territory lords na nabubuhay pa ay wala pang 10% ng kanilang peak. Walang kakulangan ng mga innate territory lords sa Primodile Heaven Source Grand Restriction. Kung makakalabas sila sa Primodile Heaven Source Grand Restriction, malaki ang maitutulong nila sa kasalukuyang Black Ink Clan. Walang masyadong clansmen ang lumalabas ngayon, ngunit magkakaroon ng mas maraming clansmen na aalis sa Primodile Heaven Source Grand Restriction. Dagdag ni Mo Yu. Curious na tanong ni Mona Ye. Sir, kasama ang isang human race master na nangangasiwa sa Primodile Heaven Source Grand Restriction, paano nakaiwas ang mga clansmen sa kanyang detection at nakakita ng anumang mga depekto? Hindi niya pinagdudahan ang kakayahan ng mga angkan sa loob ng Primodile Heaven Source Grand Restriction, ngunit natatakot siya na ito ay isang uri ng pakana ng human race. Kung alam ng human race na may mga master ng Black Ink Clan na nagtatago sa loob ng Primodile Heaven Source Grand Restriction, baka subukan nilang talunin sila sa sarili nilang laro. Matapos makipagkumpetensya sa human race sa napakaraming taon, nasanay na siyang isaalang-alang ang lahat ng posibleng sitwasyon. Tumingin si Mo Yu sa kanya nang may pagsang-ayon, halatang nauunawaan kung ano ang ikinababahala ni Mona Ye at ipinaliwanag. Sinabi ko na sa iyo noon na ang lakas ng human race master na ito ay mas mababa kaysa kay Kang, halos isang ordinaryong 9th grade human race master. Sa ganitong uri ng lakas, ang kanyang kontrol sa Primodile Heaven Source Grand Restriction ay natural na mas mababa kaysa kay Kang. Noon, nagkusa pa siyang magbukas ng gap at makipag-coordinate sa hukbo ng human race at sa Divine Dragon ng Dragon Clan para patayin ang mga clansmen na sumugod sa Primodile Heaven Source Grand Restriction. Sa nakalipas na 1000 taon, ang digmaan doon ay hindi tumigil, at ang mga angkan sa loob ng Primodile Heaven Source Grand Restriction ay sadyang pinanatili ang sitwasyong ito. Bagaman hindi maliit ang mga nasawi, nagawa nilang maapektuhan ang kanyang estado ng pag-iisip, kahit na isinakripisyo ang buhay ng ilang royal lords. Ang lahat ng mga sakripisyong ito ay ginawa upang maiwasan siyang magambala. Naunawaan ni Mona Ye na kung ang mga isipan ng human race powerhouse na nagbabantay sa Primodile Heaven Source Grand Restriction ay nakatuon lahat sa pagbubukas, ang kanilang kontrol sa iba pang mga posisyon ay mababawasan ng malaki. Sa ganitong paraan, natural na magkakaroon ng pagkakataon ng mga angkan na kumilos ng palihim, at pagkatapos ng 1000 taon ng pagsusumikap, sa wakas ay nagtagumpay ang mga angkan sa loob ng Grand Restriction. Talagang malaking bagay ito. Pagkatapos ng lahat, upang pigilan ang pag-iisip ng powerhouse ng human race, maging ang ilan sa mga royal lords ay isinakripisyo. Mula dito, makikita na ang kontrol ng human race sa Primodile Heaven Source Grand Restriction ay malayong mas mahina kaysa sa nakaraan, at ang human race ay walang ideya tungkol sa mga nakatagong clansmen na ito. Agad namang nakahinga si Mona Ye. Si Meng Kei, na matagal nang nakikinig sa gilid, ay nagsalita rin sa oras na ito. Sir, ang mga angkan na ito ay hindi pa umalis sa Primodile Heaven Source Grand Restriction at hindi pamilyar sa labas ng mundo, kailangan mo ba akong umalis? At tanggapin sila. Dahil nakalusot siya sa kaharian ng pseudo-royal lord, nanatili siya sa Napi Return Pass, nakakaramdam ng labis na depresyon. Kung hindi siya pinayagan ng royal lord na pumunta sa frontline battlefield para pumatay ng mga kaaway, hindi dapat maging problema para sa kanya na kunin ang kanyang mga clansmen.
Bago pa makasagot si Moyo, mariing sinabi ni Mo na Ye. Hindi. Agad siyang pinandilatan ni Meng Kay. Bakit hindi? Bahagyang tumingin sa kanya si Mo na Ye. Kasalukuyang nasa labas ng Northern Pass si Yang Kai. Kung aalis ka, matutuklasan niya agad ang iyong kinaroroonan. Kung oo, ano pa ang silbi ng pagtatago mo hanggang ngayon? Ibinuka ni Meng Kay ang kanyang bibig ngunit wala siyang masabi. Dahil sa hinaing sa kanyang puso, gusto niyang makipag-away kay Mo na Ye. Tumango si Mo Yu at sinabing, tama, Meng Kay, hindi nararapat na ipakita mo ang iyong mukha, ang mga angkan na iyon ay hindi na angkop na bumalik. Yumuko si Mo na Ye at sinabing, matalino si Sir. Kung matutuklasan ni Yang Kai ang kinaroroonan ng mga angkan na ito, magiging madali para sa kanya na malaman kung may problema sa Primordial Heaven's Source Grand Restriction. Sa oras na iyon, hanggat ang human race ay namumuno doon ay pakialaman ang mga kapintasan ng Grand Restriction, masasayang ang libong taon ng pagsusumikap ng mga clansmen. Sir, mangyaring magpadala ng mensahe sa mga clansmen upang makahanap ng isang lugar upang makapagpahinga at maghintay para sa isang magandang pagkakataon upang ipakita ang kanilang mga sarili. Sumagot si Moyu, syempre. Ngunit ang no-return pass side ay kailangang magpadala ng ilang mga supply. Ang mga clansmen na nakatakas mula sa Primordial Heaven's Source Grand Restriction ay lahat na sugatan, kaya kailangan nila ng mga supply para gumaling ang kanilang mga pinsala. Ang bagay na ito ay ipapaubaya sa iyo. Oo. Tinanggap ni Mo na Ye ang utos at random na kumuha ng maliit na black ink nest mula sa Royal Lord Mo Yu para makipag-ugnayan sa mga clansmen na gumagala sa labas. Si Mo na Ye ay isang napaka-maaasahang tao. Isinasaalang-alang na si Yang Kai ay nagtatago sa isang lugar sa labas ng No-Return Pass at patuloy na sinusubaybayan ang sitwasyon dito. Kung gusto niyang maghatid ng mga supply sa labas ng mundo, maaari lamang siyang umasa sa mga mining team upang maiwasan ang hinala ni Yang Kai. Di nagtagal, tahimik na ipinadala ang isang malaking bilang ng mga mapagkukunan, at mula sa iba't ibang mga base kung saan mina ang mga mapagkukunan, mas maraming Black Ink Clan Cultivator ang tahimik na umalis, na nakakalat sa lahat ng direksyon ng Black Ink Battlefield. Sa loob ng Primordial Heaven's Source Grand Restriction, ang mga Territory Lords ay patuloy na lumalabas. Hindi sapat ang lakas ni Wukong, kaya hindi niya sila napansin. Ang mga nakatagong Territory Lord na ito ay walang intensyon na salakayin ang withdrawing Black Ink Army. Ang pag-atake sa withdrawing Black Ink Army sa sandaling ito ay magpapa-alerto lamang sa kalaban. Sa halip, agad nilang itinago ang kanilang mga aura at lumipad palayo sa Primordial Heaven's Source Grand Restriction, sumusunod sa patnubay ni Mo na Ye at nagtipon sa isang direksyon. Upang maiwasan ang mga masters ng human race na nagbabantay sa Grand Restriction mula sa pagdetect sa kanila, ang Black Ink Clan ay hindi nagpadala ng napakaraming Territory Lords ng sabay-sabay, upang maiwasan ang paggawa ng sobrang ingay, karaniwang pinanatili nila ang dalas ng 2 o 3. Lumilitaw ang mga Territory Lord bawat buwan. Ang mga Territory Lords na ito ay kailangan ding magbayad ng isang halaga upang lumabas sa Grand Restriction, tulad ng kung paano nagkusa si Wukong na buksan ang isang puwang na maaari lamang hayaang lumabas ang Territory Lord Level Master. Kung sinubukan ng Royal Lord na pilitin ang kanyang sa pamamagitan ng paraan, siya ay masasaktan. Ang lahat ng Territory Lords na tumakas mula sa Primordial Heaven's Source Grand Restriction ay may iba't ibang antas ng pinsala. Ito ang dahilan kung bakit hiniling ni Mo Yu kay Mo na Ye na maghatid ng maraming materyales sa kanila. Ang mga innate Territory Lord na ito ay naglabas ng maraming Black Ink Nest mula sa Primordial Heaven's Source Grand Restriction, kaya kung gusto nilang mapisa ang Black Ink Nest, kakailanganin nila ng mga materyales. Kapag ang Black Ink Nest ay matagumpay na napisa, sila ay makapasok sa Black Ink Nest upang magpagaling at maghintay para sa patawag ni Mo na Ye na magtipon ng isang napakalaking puwersa upang harapin ang isang matinding dagok sa human race. Nangyayari ang lahat sa dilim, at nang dumami ang mga Territory Lords, talagang walang napansin ang human race. No Return Pass, tumatanggap si Yang Kai ng 30% ng mga mapagkukunan na nakolekta ng Black Ink Clan noong nakaraang 5 taon mula sa isang feudal lord. Matapos suriin ang mga ito ng ilang sandali, hindi niya napigil ang sumimangot. Bumalik ka at sabihin kay Mo na Ye na kung maglakas loob siyang ibawas muli ang aking bahagi, personal na kukunin ng haring ito ang lahat. Sa nakalipas na ilang taon, si Mo na Ye ay naging mas sobra-sobra, ang mga mapagkukunan na ibinigay sa kanya ay nagiging mas kaunti, at ang kalidad ng mga materyales na ibinigay sa kanya ay hindi rin kasing ganda ng dati. Dahil dito, medyo mapagbantay si Yang Kai. Ano na lang ang balak ng Black Ink Clan?
Si Mona Ye ay isang matalinong tao at dapat malaman kung ano ang magiging kahihinatnan kung kukumpiskahin niya ang kanyang mga supply ng ganito. Kahit na ang Black Ink Clan ay palaging nagbibigay sa kanya ng mas mababa sa 30% ng kanilang mga ipinangakong supply, ang dami at kalidad ng mga supply na ibinigay nila sa kanya sa simula ay medyo kahanga-hanga, ngunit sa mga nakaraang taon, ito ay lumiliit. Ang feudal lord may takot ay sumagot. Oo, talagang ipapaalam ko kay Sir. Mawala. Ikinaway niyang kay ang kanyang kamay at ang feudal lord ay agad na naging isang black ink cloud at tumakas. Saglit na nakatingin sa direksyon ng no-return pass, bahagyang sumimangot si Yang Kai. Ano ang kahulugan sa likod ng mga aksyon ni Mona Ye? Hindi siya naniniwala na ang bilang ng mga mapagkukunan na nakuha ng Black Ink Clan sa mga nakaraang taon ay bababa. Ang Black Ink Battlefield ay isang malawak na kayamanan, kaya hanggat ang Black Ink Clan ay maingat na nagmimina, tiyak na hindi sila magkukulang ng mga mapagkukunan. Kung mangyayari ito muli, aagawin niya ang sarili niyang bahagi. Pagtalikod, lumipad si Yang Kai patungo sa kaibuturan ng kawalan, muling nakarating sa 100 taong kasunduan nila ni Uyang Lai at ng iba pa. Sa nakalipas na 1,000 taon, ang 10,000 sundalo ng human race ay maayos na nagmimina ng mga mapagkukunan sa kailaliman ng Black Ink Battlefield. Dahil sa kanilang pagsusumikap na ang mga sundalo sa frontline ay nagkaroon ng sapat na mapagkukunan upang linangin at pagalingin ang kanilang sarili habang nakikipaglaban sa Black Ink Clan. Paulit-ulit na ibinalik ni Yang Kai ang mga resources na nakuha niya mula sa Black Ink Clan at ang mga resources na minana ng mga cultivator ng human race. Bagamat medyo pagod na siya sa pagtakbo ay handa naman siyang gawin iyon. Sa kasalukuyang human race, siya lang ang may ganitong kakayahan. Sa daan patungo sa lugar kung saan nakapwesto si Uyang Lai at ang iba pa 100 taon na ang nakalilipas, patuloy na sinisikap ni Yang Kai na maramdaman ang lokasyon ng Space Spirit Bead. Pagkaraan ng ilang araw, napagtanto ni Yang Kai na si Uyang Lai at ang iba pa ay umalis sa lugar kung saan sila naroon 100 taon na ang nakararaan. Hindi nagulat si Yang Kai. Pagkatapos ng lahat, pagdating sa mga mapagkukunan ng pagmimina, hindi sila maaaring palaging manatili sa isang lugar. Kapag ang mga mapagkukunan sa isang tiyak na lugar ay minahan, natural lamang na sila ay lumipat sa ibang lugar kung saan makakahanap sila ng higit pang mga mapagkukunan. Sa nakalipas na 1,000 taon, 10,000 mga cultivator ang ilang beses nang inilikas sa pamumuno ni Uyang Lai at ng iba pa. Para kay Yang Kai, hanggat dinadala ni Uyang Lai at ng iba pa ang kanyang Space Spirit Bead, madali niyang mahahanap ang mga ito. Ina-activate ang kanyang Space Principle, humakbang pasulong si Yang Kai, ang kanyang figure ay mabilis na kumukupas habang siya ay lumitaw sa tabi ni Uyang Lai. Bago siya makapagpalitan ng kasiyahan kay Uyang Lai, narinig niya ang isang boses na nagsasabing, siya. Si Yang Kai ay likas na binawi ang kanyang aura at inikat ang kanyang ulo upang tumingin sa paligid, agad na naging mas nalilito. Walang bakas ng sinuman, at walang masiglang eksena kung saan 10,000 mga cultivator ang nakakalat sa buong kawalan, nagsusumikap na magmina para sa mga mapagkukunan. Parang si Uyang Lai lang ang nandito. Bukod dito, siya ay tila lubhang maingat, na parabang siya ay nagbabantay laban sa isang bagay. Ang lugar na kanyang kinatatayuan ay isang lumulutang na pira-pirasong kontinente. Ang fragment na ito ay hindi masyadong malaki at ilang ektarya lang ang laki. Ang nasabing fragment ay matatagpuan saan man sa buong Black Ink Battlefield. Naipit niya ang kanyang sarili sa isang maliit na hukay sa pira-pirasong bahagi at tuluyang lumubog dito. Matapos may converging ang kanyang aura, kung hindi susuriing mabuti, hindi talaga nila ito matutuklasan. Anong ginagawa niya? Martial Peak, Kabanata 5674. Napaka-agresibo. Tumingin ka dyan. Sa tabi niya, nagpadala si Uyang Lai ng voice transmission kay Yang Kai at itinuro sa isang tiyak na direksyon. Nilinggan ni Yang Kai ang kanyang ulo at nakita ang isang patay na world universe. Hindi alam kung gaano katagal ang world universe na iyon ay patay, ngunit ang world force ay hindi na umiral, at ang Great World Force ay matagal nang gumuho. Ang ganitong world universe ay matatagpuan sa lahat ng dako sa Black Ink Battlefield. Sa malayong nakaraan, maaaring sila ay maunlad, o marahil daan-daang milyong buhay na nilalang ang naninirahan doon, ngunit ngayon, ang natitira na lang ay isang nakamamatay na katahimikan. Human race man ito o ang Black Ink Clan, ang pangwakas na halaga ng world universe na ito ay gagamitin sa pagmimina ng mga natitirang materyales. Ang nais ni Uyang Lai na makita ni Yang Kai ay natural na hindi ang mundong ito sa universo, ngunit isang bagay dito. Ito ay isang kakaibang pag-iral na ilang daang zang ang taas at matayog na parang isang maliit na bundok, na napapalibutan ng makapal na black ink strength.
Ito ay malalim na nakaugat sa world universe na ito, na tila kaysa nito. Black Ink Nest. Naningkit ang mga mata ni Yang Kai. May Black Ink Nest talaga dito. Bukod dito, kung isasaalang-alang ang sukat ng Black Ink Nest na ito at ang lumalakas na Black Ink Strength na nakapalibot dito, isa itong mid-grade Black Ink Nest, at malaki ang posibilidad na ito ay isang high-grade Black Ink Nest. Paano nagkaroon ng ganitong Black Ink Nest dito? Hindi maiwasang magtaka ni Yang Kai. Muling umalangaw ang boses ni Uyang Lai sa tabi ng kanyang tainga. 10 taon na ang nakararaan, ako at ang ilang iba pang 8th grade master ay pinangunahan ang 10,000 cultivator sa isang kalapit na lugar ng pagmimina. Nang pumunta kami dito para imbestigahan ang sitwasyon, hindi namin sinasadyang natuklasan ang bagay na ito. Dahil hindi komportable para sa kanila na ilantad ang kanilang mga sarili, at dahil hindi nila alam kung ilan ang mga master ng Black Ink Clan doon, nagpasya si Uyang Lai at ang iba pa na hintayin ang pagdating ni Yang Kai habang ang iba ay nangunguna sa libu-libong mga cultivator. Malayo sa lugar na ito upang ipagpatuloy ang mga supply ng pagmimina. Ang paghihintay na ito ay tumagal ng 10 taon. Pagkatapos ng lahat, si Yang Kai ay palaging nagkukusa na hanapin sila, kaya walang paraan si Uyang Lai at ang iba pa para makipag-ugnayan sa kanya. Kinakalkula din ni Uyang Lai ang araw, sa kabutihang palad, dumating si Yang Kai sa oras. Pinagmasdan ng mabuti ni Yang Kai at nalaman niyang ang Black Ink Nest ay malamang na isang high-grade Black Ink Nest. Ang dahilan kung bakit hindi ito kasing laki ng isang high-grade Black Ink Nest ay malamang dahil hindi pa ito ganap na napisa. Bukod dito, ang Black Ink Strength na ipinanganak mula sa Black Ink Nest ay hindi nag-radiate sa lahat ng direksyon, sa halip ay nag-condense sa Black Ink Nest hanggat maaari upang maiwasan ang hindi kinakailangang basura. Nang matuklasan ni Senior Brother itong Black Ink Nest, ganito ba? Bahagyang tumanggaw si Uyang Lai. Walang nagbago. May nakita ka bang miyembro ng Black Ink Clan na pumapasok o umalis? Umiling si Uyang Lai. Hindi. Ito ay medyo kakaiba. Ang Black Ink Nest na ito, na malamang na isang high-grade Black Ink Nest, ay nakatayo sa liblib na lugar na ito, at walang palatandaan ng pagpasok o paglabas ng Black Ink Clan. Hindi kaya matagal na itong tinalikuran ng Black Ink Clan. Hindi rin ito tama. Ang Black Ink Nest ay isang napaka-espesyal na pag-iral at nagkaroon ng napakalakas na koneksyon sa isa't isa. Kung ang isang high-grade Black Ink Nest ay abandonahin dito, magiging napakadali para sa Black Ink Clan na mahanap ito. Gayunpaman, sa nakalipas na 10 taon, hindi nakita ni Uyang Lai ang isang miyembro ng Black Ink Clan na pumasok o umalis sa Black Ink Nest na ito. Sa madaling salita, alam ng Black Ink Clan ang pagkakaroon ng Black Ink Nest na ito ngunit hindi nila ito binigyang pansin. Imposible para sa naturang Black Ink Nest na walang miyembro ng Black Ink Clan sa loob nito. Kahit papaano, may ilang sundalong Black Ink Clan dito para bantayan at kunin ang mga supply, ngunit itong Black Ink Nest sa harap nila ay wala man lang kahit isang sundalo ng Black Ink Clan. Junior Brother, gusto mo bang mag-imbestiga ako? Tanong ni Uyang Lai. Matagal na niyang gustong gawin ito, ngunit hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa loob ng Black Ink Nest, kaya hindi siya naglakas loob na kumilos ng padalos-dalos. Hindi naging madali para sa kanya na maghintay hanggang sa dumating si Yang Kai, kaya kung bantayan niya si Yang Kai, hindi magiging problema para sa kanya na mag-imbestiga. Dahan-daang umiling si Yang Kai. Pupunta ako. Ngayong hindi malinaw ang sitwasyon, kailangan niyang maghanda para sa pinakamasamang sitwasyon. Kung mayroong isang Royal Lord Master na nagbabantay sa Black Ink Nest, si Uyang Lai ay nanliligaw sa kamatayan kung siya ay sumugod. Sa kabilang banda, kahit na talagang pinukaw niya ang Royal Lord, tiwala siyang makakatakas siya. Nang marinig ito, tumanggo si Uyang Lai. Kung gayon, susuportahan ko si Junior Brother. Senior Brother, mag-ingat ka. Nagbabala si Yang Kai habang nakatingin sa direksyon ng Black Ink Nest bago humakbang pasulong at nawala sa kawalan. Ano man ang mangyari, kailangan niyang imbestigahan ang sitwasyon sa loob ng Black Ink Nest. Dahil nagawa na niya ang kanyang desisyon, hindi na kailangang mag-alinlangan. Sa susunod na sandali, sa ilalim ng tingin ni Uyang Lai, ang figure ni Yang Kai ay biglang lumitaw sa itaas ng Black Ink Nest. Isang nakakasilaw na araw ang biglang sumikat at nagliwanag sa paligid na walang laman. Kahit mula sa 1,000,000 kilometro ang layo, ramdam ni Uyang Lai ang lakas ng pag-ataking ito. Ang maningning na araw, ang sigaw ng Golden Crow, ay direktang bumaba patungo sa Black Ink Nest. Sa isang iglap, isang pagsabog ng liwanag ang sumabog, na naging dahilan upang ang kawalan ay maging kasing liwanag ng araw. Ang ilang daang zang ang taas ng Black Ink Nest ay natunaw na parang snowflake sa ilalim ng nagniningas na araw, at kasabay nito,
napansin ni Uyang Lai na sa loob ng Black Ink Nest, mahigit 100 malalakas na aura ang inilalabas. Naramdaman ang lakas ng mga aura na ito, lumuwag ang puso ni Uyang Lai. Bagamat masama ang sitwasyon, hindi naman ganoon kalala kaya mahirap linisin. Talagang mayroong higit sa 100 territory lords na nagtatago sa loob ng Black Ink Nest, ngunit wala sa kanila ang Royal Lord. Para kay Yang Kai, hanggat walang Royal Lord, hindi siya magagapi. Tulad ng pag-iisip na ito sa kanyang isipan, ang aura ng isang territory lord ay nawasak. Sobrang bilis. Sa isang kisap mata, isa sa mga territory lords ang namatay sa ilalim ng mga kamay ni Yang Kai. Ang bilis na ito ay sadyang napakabilis para maabutin niya, at bago pa man siya makatapos ng pagbuntong hininga, isa na namang aura ng territory lord ang napatay. Walang magawa si Uyang Lai, hindi alam kung masyadong malakas si Yang Kai o masyadong mahina ang territory lords na ito. Dahil napakalayo niya, hindi niya malinaw na maramdaman ang nangyayari, ngunit si Yang Kai, na nasa gitna ng larangan ng digmaan, ay mas nakikita kaysa sa kanya. Habang winasak ng Golden Crow Casting Sun ang Black Ink Nest, si Yang Kai ay lihim ding nagbabantay laban sa posibleng pagkakaroon ng isang Royal Lord. Sa kabutihang palad, walang palatandaan ng Royal Lord sa Black Ink Nest, mga Territory Lord lang, at lahat sila ay innate Territory Lords. Ang Golden Crow Sun Casting ay isang pagsubok lamang, ngunit hindi niya inaasahan na ito ay gumawa ng ganoong kalaking kontribusyon. Sa ilalim ng pabalat ng Divine Ability Manifestation na ito, hindi lamang nawasak ang higher grade Black Ink Nest, ngunit ang 12 ng mga Territory Lord na nakatago sa loob ay nasugatan lahat. Gayunpaman, hindi nagtagal ay napagtanto ni Yang Kai na ang sitwasyon ay hindi tama. Ang mga pinsala ng mga Territory Lord na ito ay hindi ganap na dahil sa Golden Crow Casting Sun. Pagkatapos ng lahat sila ay innate Territory Lords, kaya kahit nasugatan sila, hindi dapat masyadong halata ang kanilang mga pinsala. Sa isang kisap mata, natauhan si Yang Kai. Ang mga innate Territory Lord na ito ay orihinal na nasugatan. Nagtago sila sa Black Ink Nest, gamit ang kapangyarihan ng Black Ink Nest para mag-hibernate at pagalingin ang kanilang mga sarili, kaya hindi sila naging handa sa kanyang pag-atake. Dahil nasugatan na sila at nakakain ng Golden Crow Casting Sun, natural na lumala ang kanilang mga pinsala. Mahigit 1,000 taon na ang nakalilipas, nang pumunta si Yang Kai sa Divine Spirit Ancestral Land, nagawa niyang patayin ang innate Territory Lord sa 3 galaw kahit na siya ay nasa kanyang peak. Kahit na gumamit siya ng ilang mga trick sa oras na iyon, kahit na hindi siya gumamit ng anuman, ang pagpatay sa isang innate Territory Lord sa 10 galaw ay walang problema. Sa ngayon, kung ito man ay sa mga tuntunin ng kanyang sariling paglilinang, ang pundasyon ng miniature universe, o ang kanyang pag-unawa sa Great Tao, siya ay napabuti ng malaki kumpara sa bago siya pumunta sa Divine Spirit Ancestral Land. Kahit na mayroon talagang isang innate Territory Lord sa kanyang peak state na nakatayo sa kanyang harapan, hindi niya kailangang gumamit ng 10 galaw, at hindi rin niya kailangan ng anumang mga scheme. Kumpiyansa siyang kaya niyang patayin ang sinumang innate Territory Lord sa 3 galaw. Ang mga nasugatang Territory Lord na ito ay wala sa sukdulan ng kanilang lakas, kaya pagkatapos na tambangan, sila ay nataranta. Ngayong nakatagpo na sila ng Killing Star tulad ni Yang Kai, paano sila magkakaroon ng magandang resulta? Sa isang kisap mata, 2 innate Territory Lords ang nahulog. Ang tunog ng kanilang mga aura na nalalante ay naging dahilan upang ang iba pang mga Territory Lords ay namutla sa takot, hindi sinasadyang iniisip na ang taong tumambanggan sa kanila ay isang grade human race master. Gayunpaman, sa mas malapit na pagsisiyasat, natuklasan nila na isa lamang itong 8th grade human race cultivator. Ang labas ng mundo ay talagang napakadelikado. Kailan pa naging napakalakas ng isang 8th grade human race master? Kailangang malaman na silang lahat ay makapangyarihang innate Territory Lords. Kung ang Territory Lords sa No Return Pass ay haharapin ang sitwasyong ito, mabilis sana silang nag-set up ng battle formation upang ipagtanggol laban sa kaaway. Gayunpaman, ang mga innate Territory Lord na ito ay hindi kailanman nagsagawa ng anumang uri ng battle formation, kaya wala silang ideya kung paano bumuo ng battle formation upang ipagtanggol laban sa kaaway. Sa kanilang pagmamadali, wala silang anumang naaangkop na pamamaraan upang harapin ang sitwasyong ito, kaya likas na lamang nilang sinimulan ang pag-atake kay Yang Kai. Ang Black Ink Strength ay lumundag, ang mga ulap ng itim na tinte ay naanod, at ang World Force ay walang katapusan na lumundag, na agad na binago ang mapayapang kawalan sa isang larangan ng digmaan ng pagpatay. Ang mahabang sibat sa kamay ni Yang Kai ay umindayog pabalik-balik habang ang isang malaking araw ay pumutok, na walang ingat na nagpapakawalan ng kanyang malakas na lakas,
ang Great Dao of Space at Time, at marami pang ibang Dao concepts ay bumuo ng isang makakapal na pamatay na lambat kung saan siya ang sentro. Sa di nakikitang lambat na ito, ang mga innate territory lords ay nakipaglaban at umuungal na parang biktima na nahuli sa lambat, ngunit hindi maiiwasan na sila ay mapatay. Sa di kalayuan, natulala na si Uyang Lai. Habang ang malalakas na aura ay mabilis na nalalanta, isang pag-iisip ang bumalot sa kanyang puso. Ang munting brat na ito. Paano siya naging mabangis? Sa kanyang harapan, ang isang veterano ng 8th grade na tulad niya ay wala man lang kakayahan para dalhin ang kanyang sapatos. Lahat ng tao dito ay nilinang ang Heaven Opening Realm Method at sila rin ang pinakamataas na 8th grade masters, kaya paano magiging napakalaki ng agwat sa pagitan nila? Hindi niya moari. Kahit na nasugatan ng innate territory lords, hindi sila passovers. Sa pagharap sa walang awa na pag-atake ni Yang Kai, ang kanilang likas na pag-atake ay hindi dapat maliitin. Kung mayroon mang ibang 8th grade human race cultivator, kahit na mayroon silang malalakas na pag-atake at kakayahan sa pagtatanggol, magiging mahirap para sa kanila na tumagal sa kapaligirang ito kung saan napapalibutan sila ng mga kaaway. Gayunpaman, iba si Yang Kai. Isang hakbang na lang ang layo niya mula sa pagpasok sa Divine Dragon Bloodline, paano ito magiging biro? Nang dama po sa kanya ang mga pag-atake ng Territory Lords, ganap niyang nakayanan ang mga ito, kaya hanggat hindi siya magtatagal, ang kanyang buhay ay hindi malalagay sa panganib, at ang kaagnasan ng Black Ink Strength ay hindi magkakaroon. Anumang epekto sa kanya. Dahil hindi natatakot sa kaagnasan ng Black Ink Strength, nagawang protektahan ni Yang Kai ang kanyang sarili. Ang kailangan niyang gawin ngayon ay gamitin ang kanyang pinakamakapangyarihang killing move. Kadalasan, lalabanan niya ang Territory Lords ng direkta, ngunit pagkatapos na tiisin ang kanilang mga pag-atake, ang resulta ay ganap na naiiba. Sa karamihan, manganginig ang katawan ni Yang Kai at magdaranas siya ng ilang maliliit na pinsala. Ang Territory Lords ay malamang namamatay sa lugar. Sa wala pang 100 paghinga ng oras, halos 10 Territory Lords ang bumagsak, at ang natitirang 5 sa wakas ay napagtanto na may mali at tumakas sa lahat ng direksyon. Ang lakas nitong 8th grade human race cultivator na biglang sumulpot ay masyadong nakakatakot, hindi ito isang bagay na maaari nilang harapin, kaya't maaari lamang silang umasa na isa sa kanila ang makakatakas. Kung mabubuhay sila, kailangan nilang mabilis na ipadala ang impormasyon ng taong ito sa No Return Pass. Marshall Pick, Kabanata 5675. Saan ito nanggaling? Ang biglaang pagputok ng labanang ito ay hindi lamang nawasak ang high-grade Black Ink Nest, ngunit nagdulot din ng higit sa kalahati ng mga innate territory lord na nagtatago dito upang mamatay. Ang natitirang 5 figure ay agad na tumalikod at tinawag ang kanilang Black Ink Strength, na naging 5 itim na ulap ng tinte na tumakas sa iba't ibang direksyon. Ang napakalakas na Human Race Master ay hindi isang taong kayang harapin ng mga nasugatang Territory Lords na ito. Kung patuloy silang mag-aaway, tiyak na mapapawi sila. Pakipot. Isang malakas na sigaw ang umalangaw-ngaw, tila may epekto ng isang salita. Ang Space Principles ay biglang nagiba habang ang buong espasyo ay nagyelo. Ang 5 itim na ulap ng tinte ay parang mga lamok na nahulog sa dagta ng isang puno, na agad na nagbabago mula sa matinding pagdalaw tungo sa matinding katahimikan habang nagpupumilit silang labanan ang mga hadlang ng kalawakan, dahan-dahang inililipat ang kanilang mga katawan pulgada sa pulgada, ang mga mata ng bawat Territory Lord ay puno ng pagkabigla. Kasabay ng pag-activate niya sa kanyang Space Principle, itinapon ni Yang Kai ang kanyang Asher Dragon Spear. Sa isang malakas na dagandong ng dragon, lumitaw ang isang Asher Dragon figure sa makapal na sibat at dumaan sa katawan ng isa sa mga Territory Lords, na nag-iwan ng madugong ambon. Ang Asher Dragon Spear ay umikot pabalik at hinawakan sa kamay ni Yang Kai. Sa isang malakas na putok, nabasag ang kawalan, ngunit nakita ng natitirang 4 na Territory Lord na hindi maganda ang sitwasyon at mabilis na itinulak ang kanilang lakas upang masira ang space ability ni Yang Kai. Muling tumakas ang 4 na ulap ng itim na tinte, bawat isa sa kanila ay nagsusuka ng dugo habang nagpupumilit na kumawala sa gapos ng kalawakan. Ito ay hindi tulad ng hindi nila kailangang magbayad ng isang presyo. 1,000,000 kilometro sa isang kisap mata, ang isa sa mga innate territory lords ay mabilis na lumingon upang tumingin, ngunit walang palatandaan ng powerhouse ng human race. Bago pa man siya makahinga ng maluwag ay biglang may naramdaman siyang kakaiba sa hangin sa kanyang harapan. Paglingon niya ay agad siyang natakot. Isang figure ang lumitaw sa kanyang harapan at hamarang sa kanyang dinadaanan, tumutusok patungo sa kanya. Habang ang aura ng kamatayan ay sumugod patungo sa kanya,
ang innate territory lord na ito ay nagpakawala ng galit na galit habang ang kanyang black ink strength ay sumulong na parang alon. Bahagyang bumagal ang pag-atake ng mahabang sibat, ngunit sa isang kisap mata, maraming malalim na daw concept ang lumitaw sa mahabang sibat at muling naglabas ng mabangis na layunin ng pagpatay. Ginamit ng Territory Lord na ito ang lahat ng kanyang lakas para i-activate ang defensive line na nabuo ng kanyang Black Ink Strength, ngunit ito ay kasing babasagin ng papel. Sa isang tulak ng kanyang sibat, nawala ang Black Ink Strength at nahayag ang figure ng innate Territory Lord. Wala na ang figure ng Human Race Master sa kanyang harapan, alam ng Territory Lord na ito na pumunta siya para ituloy ang iba pa niyang clansmen. Tahimik siyang nakatayo sa hangin, puno ng hindi makapaniwala ang kanyang mukha. Paano maaaring lumitaw ang gayong eksperto sa human race? Ang pagpatay sa mga innate Territory Lord na tulad nila ay parang pagkatay ng manok at aso. Sino ang taong ito? Walang sagot. Sa huling sandali ng kanyang buhay, naramdaman niya ang isang marahas na pagbabago-bago ng enerhiya mula sa kawalan sa di kalayuan. Ang kanyang kasama ay lumalaban sa pananakit ng isang malakas na kaaway bago sumabog ang kanyang buong katawan sa isang madugong ambon. Ang pagharap sa isang kaaway na tulad ni Yang Kai na hindi kayang labanan, ang pagkakalat at pagtakas ay walang alinlangan ang pinakamahusay na pagpipilian. Gayunpaman, sa harap ng kakaibang space ability, kahit na gumawa sila ng tamang pagpipilian, hindi sila magiging maayos. Sa pagtutulungan ng Territory Lords, kung nais ni Yang Kai na patayin sila, kailangan niyang magbayad ng isang tiyak na halaga, ngunit kung gusto niyang patayin sila ng paisa-isa, magagawa niya ito ng walang anumang pagkalugi. Pagkaraan ng ilang sandali, si Yang Kai, na gumagala sa kawalan, ay bumalik at nakita si Uyang Lai na nagpakawala ng isang marahas na world force patungo sa isang innate Territory Lord. Bawat hampas niya ay napuno ng dugo at laman, dahilan upang ang innate Territory Lord ay umatras sa kawalan ng pag-asa. Sa huli, isa sa 5 Territory Lord ang pinatay ni Yang Kai sa lugar, at 3 sa kanila ang sunod-sunod na pinatay. Hindi na niya pinansin ang natitira dahil tumatakbo ang Territory Lord na ito sa direksyong pinagtatagwan ni Uyang Lai, kaya tiyak na hindi siya papansinin ni Uyang Lai. Oo naman, pagbalik niya, nakita niya ang eksenang ito. Matagal nang nagtitimpi si Uyang Lai. Dahil siya ay ipinadala sa Black Ink Battlefield ni Big Head Mi upang bantayan ang resource mining team ng human race, ito ay 1,000 taon na. Sa nakalipas na 1,000 taon, bukod sa pagdadala ng mga cultivator sa ibang lokasyon, palagi siyang naging mapagbantay. Ang kanyang mga araw ay maaaring maaliwalas, ngunit sa isang matandang general na tulad niya na ginugol ang kanyang buong buhay sa pagdila ng dugo mula sa kanyang talem, ito ay walang pinagkaiba sa pagpapahirap. Nais niyang bumalik sa larangan ng digmaan sa lahat ng oras. Kahit na siya ay talagang namatay sa isang tiyak na sulok ng kawalan at pinatay ng Territory Lord, ito ay mas mabuti kaysa sa mabuhay sa isang tulala. Pagkatapos ng 1,000 taon na walang laban, paanong hindi magsisikap si Uyang Lai? Paanong hindi niya magagamit ang lahat ng kanyang lakas? Halos gusto na niyang ilabas lahat ng nakukulong frustrations niya. Lalo na kapag ang kanyang kalaban ay isang innate Territory Lord. Noong nakaraan, sa Mysterious Nether Battlefield, siya ay binubuli ng maraming innate Territory Lords. Sa bawat labanan, dumanas siya ng ilang bagong sugat at dumanas ng ilang malubhang pinsala, na lahat ay umasa siya sa kanyang malakas na sigla upang mabuhay. Matapos ma-depress sa loob ng 1,000 taon, sa wakas ay mailalabas na niya ang kanyang mga pagkabigo ngayon. Hindi humakbang si Yang Kai para tumulong, sa halip ay tahimik na nakatayo sa gilid at pinapanood si Uyang Lai na tinalo ang innate Territory Lord sa isang malungkot na estado, na naging sanhi ng pagdugo ng kanyang Black Ink Blood. Nakita rin niya si Uyang Lai na ina-activate ang kanyang Divine Ability Manifestation at ginamit ang kanyang pinakamabangis na pag-atake para batiin ang kanyang malakas na kalaban. Ang aura ng innate Territory Lord ay patuloy na hangina bago tuluyang nawasak. Habang ang dugo ng tinte ay tumalsik kung saan-saan, tumayo si Uyang Lai, naramdaman ng matagal nang nawawalang fighting spirit at nag-aalab na pagpatay sa kanyang katawan. Pagkaraan ng mahabang panahon, nagngangalit siya at sumigaw. Galing. Oo nga, ang pakikipaglaban sa malalakas na kaaway ang pinakananais niya. Sa paglingon, ang anyo ni Yang Kai ay naaninag sa kanyang mga mata, at ang kanyang lumalakas na hangarin sa pakikipaglaban ay dahan-daang umatras habang tinanong niya ang tanong sa kanyang puso. Junior brother, nasugatan ba ang mga taong ito? Kung talagang ito ay isang innate Territory Lord sa kanyang peak state, si Uyang Lai ay maaaring labanan siya mismo, ngunit imposible para sa kanya na patayin siya ng mag-isa.
Sa panahon ng labanan, naramdaman niya na ang lakas ng innate territory lord na ito ay lubhang nabawasan, na mas mababa kaysa sa mga nakatagpo niya sa mysterious nether territory. Kasama ng mga naunang tagumpay ni Yang Kai, natural na mayroon siyang ilang mga hula. Mataimtim na tumanggo si Yang Kai. Hindi magaan ang kanilang mga sugat. Hindi maintindihan ni Uyang Lai. Paano sila nasugatan? Sino ang nanakit sa kanila? At, bakit sila nagtatago dito para magpagaling? Dahan-daang umiling si Yang Kai. Ngayon lang siya nag-isip tungkol sa maraming bagay, at napakaraming mga kaina-hinalang punto tungkol sa bagay na ito. Tulad ng hinala ni Uyang Lai, hindi mahalaga kung sino ang nakasugat sa mga innate territory lord na ito, ang mahalaga ay kung bakit sila nagpapagaling sa lugar na ito. Ang mga innate territory lord clan ay karaniwang gustong magpahinga at magpagaling sa Northern Pass. Mayroong maraming high-grade black ink nests doon, at sa isang royal lord na tulad ni Mo Yu na nangangasiwa sa kanila, ang kanilang kaligtasan ay hindi maihahambing sa malayong kawalan na ito. Halimbawa, sa pangyayaring ito, hindi sinasadyang natuklasan ni Uyang Lai itong high-grade black ink nest, at si Yang Kai ay nag-teleport sa kanyang tabi kada daang taon. Bilang resulta, kabuoang 15 innate territory lords at isang high-grade black ink nest ang natanggal ni Yang Kai. Ang pagkawalang ito ay hindi maliit para sa Black Ink Clan. Imposibleng maging pabaya ang Black Ink Clan. Pagkatapos ng lahat, ang kasalukuyang mga gawain ng Black Ink Clan ay pinangangasiwaan ni Mo Naye. Ang taong ito ay may ilang utak, ngunit sa ilang partikular na dahilan, ang 15 nasugatan na innate territory lords na ito ay kinailangang magsipit sa isang high-grade black ink nest para gumaling. Ito ay lubhang nakapipinsala sa kanilang paggaling. Kung tutusin, sa napakaraming tao, ang mga benepisyong makukuha nila ay lubhang mababawasan. Maaaring ang Black Ink Clan ay nahulog sa isa't isa. Nagtayo ba ng sariling sekta ang pseudo-royal lord na iyon na nagngangalang Mo Naye? Biglang nagtaka si Uyang Lai. Kung iyon ang kaso, ipapaliwanag nito kung bakit nagtatago ang mga innate territory lord na ito dito. Umiling si Yang Kai. Mo Naye. Sa palagay ko ay wala siyang ganoong intensyon, at wala rin siyang ganoong kakayahan. Pagkatapos ng lahat, si Mo Naye ay isa lamang pseudo-royal lord, at nasa kanya pa rin ang totoong royal lord, si Mo Yu, sa itaas niya. Kahit na gusto niyang magtatag ng sarili niyang sekta, paanong madaling sumunod sa kanya ang ibang innate territory lords? Mula sa maraming taon ng karanasan ni Yang Kai sa Black Ink Clan, masasabi niya na ang Black Ink Clan ay maaaring magkaroon ng ilang panloob na alitan at ang ilan sa kanilang mga amo ay may sariling makasariling motibo, ngunit sa mga tagalabas, ang Black Ink Clan ay tunay na nagkakaisang prente. Imposible para kay Mo Naye na gumawa ng isang katangahan gaya ng pagtatatag ng sarili niyang sekta. Ang higit na ikinalito ni Yang Kai ay kung saan nanggaling ang mga innate territory lord na ito. Sa nakalipas na 1000 taon, masasabing nakabantay siya sa labas ng Northern Pass, dahil kada 5 taon, makakatanggap siya ng ilang mga supply mula sa Black Ink Clan, wala siyang importanteng gagawin. Kung mananatili siya sa labas ng Northern Pass, magagamit niya ang pagkakataong ito para subaybayan ang mga galaw ng Black Ink Clan. Aalis lang siya kapag naabot niya ang kasunduan sa oras kasama si Uyang Lai at ang iba pa, ngunit sa tuwing aalis siya, hindi ito magiging masyadong mahaba, kadalasan 10 araw o kalahating buwan, o higit sa 1 buwan. Pagbalik niya sa head office para maghatid ng mga gamit, babalik agad siya. Hindi pa siya nakakita ng isang innate territory lord na umalis sa Northern Pass at pumunta ng malalim sa Black Ink battlefield. Kung ang mga territory lord na ito ay umalis sa Northern Pass nang malapit na siyang umalis at pumunta rito upang magpagaling, kung gayon ang oras ay masyadong nagkataon. Ang Black Ink Clan ay walang kakayahan na subaybayan ang kanyang mga galaw. Hindi na kailangang gawin ng Black Ink Clan ang mga ganoong bagay. Napakaraming high-grade Black Ink nest sa Northern Pass, kaya bakit ang 15 territory lords na ito ay pupunta rito at magpapapisa ng high-grade Black Ink nest para magpagaling? Ang mga territory lords na ito, maaaring hindi sila mula sa Northern Pass. Biglang tumalikod si Yang Kai at lumipad patungo sa mundo ng universo. Hindi maintindihan ni Uyang Lai ang nangyayari at mabilis siyang sinundan. Hindi nagtagal, nakarating na silang dalawa sa lugar kung saan dating nakatayo ang Black Ink Nest. Ang lugar na ito ay naging isang higanteng palanggana, at sa ilalim ng kapangyarihan ng Golden Crow Casting Sun ni Yang Kai, hindi lamang ang ilang daang zang na taas na Black Ink Nest ay gumuho, ngunit maging ang terrain dito ay nagbago. Nakatayo sa hangin sa itaas ng palanggana, ang divine sense ni Yang Kai ay kumalat na parang tubig, mabilis na nakatuklas ng isang bagay. Sa isang iglap, lumapag siya at may kinuhang gamit. Si Uyang Lai, na nakatayo sa tabi niya,
ay tumingin at bumulalas. 7th grade wood element, magandang kalidad. Meron din dito. Habang nagsasalita siya, iniunat niya ang kanyang kamay at kumuha ng bato na kasing laki ng ulo ng tao. Ang batong ito ay natabunan ng gininto ang liwanag at ang gininto ang enerhiyang taglay nito ay malinaw na hindi karaniwan. 6th grade gold element. Kumunat ang noo ni Uyang Lai. Pagkaraan ng ilang sandali, hinanap ni Yang Kai at Uyang Lai ang nakapalibot na lugar para sa daan-daang materyales na may iba't ibang katangian, na lahat ay may magandang kalidad. Ang mga materyales na ito ay malinaw na hindi ipinanganak mula sa patay na mundo ng universo ngunit mula sa nawasak na Black Ink Nest. Sa loob ng Black Ink Nest, dapat ay maraming supply ang nakatambak, ngunit bago pa ito magamit ng Territory Lords, dumating si Yang Kai na kumakatok sa kanilang pintuan. Noong nawasak ang Black Ink Nest, nagkalat din ang mga supply na ito. Marshall Peak, Kabanata 5696. Ang mga tao ay hindi kasing ganda ng langit. Maraming supply, kaya kalahating oras lang ang ginugol ni Yang Kai at Uyang Lai para makahanap ng mahigit 1,000 materyales na may iba't ibang kalidad at katangian. Ito pa rin ang nahanap nila, dapat marami pang natupok o hindi pa nahanap. Nakatayo sa hangin, hawak ni Yang Kai ang isang earth element bead-type material sa kanyang kamay at nakasimangot. Paano magkakaroon ng napakaraming mapagkukunan ang mga territory lord na ito? Mahigit sa 10 innate territory lords ang nagtatago dito upang pagalingin ang kanilang mga pinsala, ngunit walang mga sundalo ng Black Ink Clan, kaya sino ang makakatulong sa kanila na minahan ang mga mapagkukunang ito? Biglang naalala ni Yang Kai na sa nakalipas na ilang beses na nakipagpalitan siya ng mga mapagkukunan sa Black Ink Clan, ang Black Ink Clan ay labis na nagbawas ng kanilang mga mapagkukunan. Dapat alam ng Northern Pass ang tungkol sa high-grade Black Ink Nest na ito at sa 12 o higit pang mga innate territory lords, kaya ibinabawas nila ang kanyang bahagi sa mga mapagkukunan. Hindi kaya nila yun ng No-Return Pass na ibawas ito, ngunit talagang walang gaanong mapagkukunan. Naghatid sila ng malaking halaga ng mga mapagkukunan mula sa No-Return Pass sa mga innate territory lord na ito na nagtatago sa labas, na nagpapahintulot sa kanila na mapisa ang isang high-grade Black Ink Nest para gumaling ang kanilang mga pinsala. Kasama ang kakaibang pinanggalingan ng mga innate territory lord na ito, biglang nanginig ang puso ni Yang Kai habang lumingon siya at sinabing, "Senior Brother Uyang, mabilis na magtipon kasama ang iba at magtago bago ako bumalik. Kung mayroong anumang abnormalidad, huwag kumilos ng padalos-dalos." "Ano ang natuklasan mo?" tanong ni Uyang Lai. Hindi niya gaanong inisip si Yang Kai, naramdaman lamang niya na may mali. Sumagot si Yang Kai, "Hindi pa ako sigurado, mag-iimbestiga ako." Pagkasabi nito, ang kanyang space principal ay biglang nagbago at siya ay nawala. Ibinuka ni Uyang Lai ang kanyang bibig at nilunok ang mga salitang wala siyang oras upang sabihin bago tumalikod at makipagkita sa iba pang mga master ng 8th grade. Sa kawalan, mabilis na kumilos si Yang Kai, ngunit wala siyang tiyak na target, isang pangkalahatang direksyon lamang upang siyasatin. Kung tama ang kanyang hula, tiyak na hindi limitado sa grupong iyon ang bilang ng mga innate territory lord na gumagala, marahil ay marami pa. Sa kasalukuyan, ang Black Ink Clan ay nasa ilalim ng jurisdiction ng Monaye, kaya medyo marami silang pakikitungo sa isa't isa. Hindi nang ahas si Yang Kai na sabihing naiintindihan niya ng husto si Monaye, ngunit kahit papaano, hindi siya masyadong pamilyar sa kanya. Binago niya ang kanyang posisyon at tumayo sa pananaw ni Monaye, iniisip kung paano niya haharapin ang mga innate territory lords na gumala sa labas kung ang mga bagay ay tulad ng nahulaan niya. Maya-maya, may sagot na siya. Hindi sila nakarating sa No-Return Pass dahil nakabantay siya sa labas ng Northern Pass all this time. Kung ang mga territory lord na ito ay pupunta sa No-Return Pass, ang kanilang kinaroroonan ay malalantad. Ang mga hindi kilalang territory lord na ito ay talagang nakatagong trump card ni Monaye, kaya natural, kapag mas nagtago sila, mas mabuti. Pagdating ng oras para gamitin ang mga ito, tiyak na mahuhuli nila ang human race nang hindi magbantay. Dahil iyon ang kaso, hindi sila maaaring manatili masyadong malapit sa No-Return Pass. Kung hindi, maaaring malantad sila, at hindi matiyak ni Monaye kung nanatili siya sa labas ng Northern Pass sa lahat ng oras na ito. Kung gagala siya sa Black Ink Battlefield, baka may matuklasan siya. Kasama ang lokasyon ng high-grade Black Ink Nest na nasira niya noon, hindi nagtagal ay nagkaroon ng sagot si Yang Kai. Sa iba't ibang mga war zone, sa likod ng mga guho ng King City, ang lokasyong ito ay malalim na sa Black Ink Battlefield, kaya hindi siya tatakbo dito kapag siya ay malaya. Sa katunayan, walang mali sa pag-aayos ni Monaye.
Ang hindi niya inaasahan ay ang human race ay talagang mayroong grupo ng 10,000 tao na nagmimina ng mga materyales sa Black Ink Battlefield, at ang plano ni Yang Kai ay kasabay ng kanyang mga pagsasaalang-alang. Inayos din niya na ang mga taong ito ay nakatalaga sa likod ng mga guho ng King City. Inakala ng lahat na hindi madaling makakarating ang kabilang partido sa posisyong ito, kaya lahat sila ay nag-ayos ng kani-kanilang mga tao dito. Dahil dito, noong nag-iimbestiga si Uyang Lai sa paligid, nagkataon na natuklasan niya ang kinaroroonan ng high-grade Black Ink Nest. Sa sitwasyong ito, ang isa ay maaari lamang magbuntong hininga. Ang plano ng tao ay hindi kasing ganda ng sa langit. Gayunpaman, bagamat mayroon siyang gayong mga haka-haka, ang pagsisikap na makahanap ng isang bagay sa malawak na kawalan ay tulad ng paghahanap ng isang karayom sa isang dayami. Sa kabutihang palad, malakas ang divine sense ni Yang Kai at magagamit niya ang space principle para maglakbay na parang hangin. Sa loob lamang ng isang buwan, umani na ng ilang benepisyo si Yang Kai. Sa ibabaw ng isang patay na universe world sa kawalan, ang eksenang nakita niya sa harap niya ay medyo ordinaryo. Mayroong isang high-grade Black Ink Nest na tahimik na nakatayo doon, na nakaugat sa mundo. Upang maiwasang masayang ang Black Ink Strength, ang Black Ink Nest na ito ay hindi pa ganap na napisa, kaya ang lahat ng Black Ink Strength nito ay nakatali sa paligid ng Black Ink Nest nang walang anumang senyales ng pagkalat. Ito rin ay isang paraan ng pagtatago. Kung ang Black Ink Nest ay ganap na napisa, ang isang high-grade Black Ink Nest ay hindi bababa sa ilang libong zang ang taas, at ang Black Ink Strength ay sapat na upang masakop ang buong world universe. Sa kaunting pagpigil, maaari itong ituring na pagtatago. Kung hindi maingat na inimbestigahan ni Yang Kai ang lugar na ito, maaaring hindi niya ito matuklasan. Sa kanyang nakaraang karanasan, hindi na nagpigil si Yang Kai. Noong nakaraan, dahil hindi siya sigurado kung may Royal Lord sa loob ng Black Ink Nest, ginamit lang niya ang Golden Crow Casting Sun para suriin ito, ngunit sa pagkakataong ito, direktang ginamit ni Yang Kai ang Sun and Moon Divine Seal. Ang Space at Time Great daw ay pinagsama, at sa ilalim ng Great Sun, isang gasuklay na buwan ang lumutang sa itaas ng Black Ink Nest. Tila nag-freeze ang time and space sa sandaling ito. Sa malawak na kawalan, may bakas pa nga ng space-time distortion at kaguluhan. Matapos ang Sun and Moon Divine Seal ay dahan-daang mawala at ilabas ang buong kapangyarihan nito, ang napakalaking high-grade Black Ink Nest ay gumuho na parang Sun Tower, at maging ang innate territory lords na nakahiga sa loob nito ay nawala ang karamihan sa kanilang mga aura. Ito ang pinakamakapangyarihang trump card ni Yang Kai, at sa kanyang kasalukuyang pick na 8th grade cultivation, kahit isang pseudo-royal lord na tulad ni Mo Na Ye ay maaaring hindi ito mapaglabanan, lalo pa itong mga innate territory lord na nasugatan. Ang mga territory lords na pinalad na nakaligtas ay nasugatan din ng husto. Lahat sila ay may suot na takot na mga ekspresyon sa kanilang paggising, ngunit bago pa nila malinaw na makita ang nangyayari, binalot na sila ng massacre. Sa pagkakataong ito, ang pag-atake ay mas mabilis pa kaysa sa huling pagkakataon, higit sa lahat dahil ang kapangyarihan ng Sun and Moon Divine Seal ay mas malaki kaysa sa Golden Crow Casting Sun. Bago pa man sila magkita, higit sa kalahati ng mga territory lords ang namatay, at maging ang mga nabubuhay pa ay binugbog ng kalahati hanggang mamatay. Pagkatapos ng ilang dosenang paghinga ng oras, hinalis ni Yang Kai ang kanyang Asher Dragon Spear at nalaman niyang walang buhay na nilalang sa paligid niya. Gayunpaman, hindi siya nagpakita ng kaunting kagalakan sa pagpatay sa isang malakas na kaaway, sa halip ay nagsuot ng isang solemne na ekspresyon. Kung ikukumpara sa paghahanap ng high-grade Black Ink Nest sa loob lang ng isang buwan, mas gugustuhin ni Yang Kai na gumugol ng ilang taon nang walang mahanap. Kung iyon ang kaso, nangangahulugan ito na ang kanyang naunang hula ay mali at ang sitwasyon na kinakaharap ng human race ay hindi masyadong masama. Ngunit ngayon, lahat ay papunta sa maling direksyon. Ang isang buwang halaga ng ani ay hindi lamang dahil ang kanyang kapalaran ay sapat na mabuti at ang kanyang pagsisiyasat ay maislan. Sa ibang perspektibo, hindi ba dahil medyo mataas ang bilang ng mga territory lords mula sa Black Ink Clan? Dahil napakarami sa kanila ang nakakalat sa buong kawalan, madaling mahanap sila ni Yang Kai. Kung magpapatuloy siya sa paghahanap, tiyak na makakahanap pa siya. Ito ay masama. Medyo hindi mapagkakatiwalaan si Wukong, ngunit hindi ito masisisi sa kanya. Bagamat siya ay isang reinkarnasyon ni Shi at may mga kwalipikasyon na kontrolin ang Primordial Heaven's Source Grand Restriction, sa kanyang cultivation, hindi siya maaaring maging kasing lakas ni Kang. Nag-isip sandali si Yang Kai bago i-activate ang kanyang Space Principle at ginamit ang Space Spirit Bead na naiwan niya sa daan pabalik. Inabot siya ng isang buwan bago dumating at 4 na oras bago bumalik. Mabilis niyang nahanap si Uyang Lai at ang iba pa.
Nakaharap sa nagtatanong na mga titig ng mga master ng 8th grade, hindi alam ni Yang Kai kung paano ipapaliwanag ang kanyang sarili, kaya sinabi na lang niya. Senior Brother Uyang, sundan mo ako pabalik sa head office. Natigilan sandali si Uyang Lai bago mabilis na sumagot. Mabuti. Pagkatapos ay bumaling si Yang Kai sa iba pang mga master ng 8th grade at seryosong nagsabi. Sa panahong ito, sikapin mong itago ang iyong sarili. Marami sa mga pangunahing puwersa ng Black Ink Clan ay nasa labas, ngunit dapat silang lahat ay nagpapahinga at nagpapagaling. Basta mag-iingat ang lahat, dapat maayos sila. Ang 8th grade elders ay tumango lahat. Sa katunayan, ang pinakaligtas na paraan sa ngayon ay ang pabulaykan ang 10,000 mga cultivator, ngunit ang human race ay nangangailangan ng mga mapagkukunan upang mapanatili ang digmaan. Kung sila ay ibabalik, ang human race ay magkakaroon ng mas kaunting mga channel upang makakuha ng mga supply sa hinaharap. Maaaring hindi ito magkano sa maikling panahon, ngunit tiyak na hindi ka nais-nais sa mahabang panahon. Sa nakalipas na 1,000 taon, ang bilang ng mga mapagkukunan na nakuha ng human race ay hindi maliit. Kaya't kahit alam niyang may panganib, maiiwan lamang sila ni Yang Kai dito, umaasa na mag-iingat sila ng sapat na hindi hahayaang matuklasan sila ng mga innate territory lords, kung hindi marami sa libu-libong mga cultivator na ito ang makaliligtas. Matapos silang turuan, ginamit kaagad ni Yang Kai ang kanyang lakas para balutin si Uyang Lai at i-connecta ang kanyang kamalayan sa World Tree. Nagbago ang universo, at sa isang misteryosong puwersa, narating nilang dalawa ang Great Cosmological Realm. Ito ang unang pagkakataon ni Uyang Lai sa Great Cosmological Realm, ngunit wala siya sa mood na mag-usisa. Sumulyap sa matandang puno sa tabi niya, time-time niyang tinanong. Junior brother, anong nangyari? Sinabi ni Yang Kai. Maaaring may problema sa Primordial Heaven Source Grand Restriction, ilang innate territory lords ang nakatakas mula roon. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Uyang Lai. Yung mga nakasalubong natin noon. Tumango si Yang Kai. Noon lang nag-react si Uyang Lai. Kaya pala hindi sila pumunta sa No Return Pass, natatakot silang matuklasan mo sila. Kung hindi dahil sa patuloy na presensya ni Yang Kai sa labas ng No Return Pass, paano kaya gumagala sa labas ang mga innate territory lords na nasugatan? Mahigit sa 100 territory lord ang natipon sa isang high-grade Black Ink nest. Ilan ang territory lords? Tanong ni Uyang Lai. Umiling si Yang Kai. Mahirap sabihin, ngunit hindi dapat masyadong mababa ang bilang. Ang orihinal na high-grade Black Ink nest ay natuklasan ni Uyang Lai 10 taon na ang nakalilipas, at kung isasaalang-alang ang pagsisikap na ginugol ng mga territory lords na ito upang makatakas pabalik mula sa Primordial Heaven Source Grand Restriction, malaki ang posibilidad na may nangyaring mali sa Primordial Heaven Source Grand Restriction ilang dekada na ang nakalipas. Sa loob lamang ng ilang dosenang taon, sino ang nakakaalam kung ilang innate territory lord ang nakatakas mula sa Primordial Heaven Source Grand Restriction? May dahilan kung bakit naisip ni Yang Kai ang problema sa Primordial Heaven Source Grand Restriction. Nang ipadala ni Yang Kai ang withdrawing Black Ink Army sa Primordial Heaven Source Grand Restriction, personal niyang nakita ang isang Royal Lord na nagmamadaling lumabas mula sa puwang na binuksan ni Wukong. Gayunpaman, sa ilalim ng kontrol ni Wukong, ang gap na iyon ay bukas lamang upang payagan ang Territory Lord level Master na lumabas, kaya kung sinubukan ng isang Royal Lord na makaalis, kailangan nilang magbayad ng mabigat na halaga. Ang resulta ay na kahit na ang Royal Lord ay nakalusot sa Primordial Heaven Source Grand Restriction, ang kanyang katawan ay natatakpan ng mga sugat at ang kanyang lakas ay lubhang nabawasan, na nagpapahintulot sa kanya na mapatay kaagad ni Fu Guang. Ang mga innate territory lords na nakatagpo niya noon ay lahat nasugatan, na medyo nakakaintriga, katulad ng sitwasyon ng Royal Lords na nakatagpo ni Yang Kai noong nakaraan.